mga Bulldogs, so for today's video, we will be exploring these Filipino cultural activities. Uy, did you know that in the Philippines, the family unforgettableness and deeply ingrained in our culture? This extends beyond just family relationship and can impact various aspects of our lives such as work, Opportunities? friendships, and personal boundaries. We often came across this reflect that cultural phenomena and many of us has might experience this. That's why we're tasked to interview some civilians on what's the most Filipino toxic traits have. So what are you waiting for? Let's go! Sige po ma'am, magtatanong lang po kami about po sa Filipino toxic traits po, yung any opinion nyo lang po. Filipino toxic, Traits po. ano, change? Traits po. Ah, Yung pangit na pag-uugali po ng mga trends. Pilipino. Ano ba? Ano ba yung mga dati pa o Yung kahit mga- existing yung ngayon? Dati Existing po. ngayon. Okay, siguro ang naaano ko dyan, yung sinasabi nating utang na loob. May advantage, may disadvantage dyan. Kasi, ang disadvantage dyan, pag sinabing utang na loob, yung bang kailangan mo talagang bayaran in any way. It could be material or moral, ganon. Na minsan kahit hindi mo kaya, ay kailangan mo magbigay. Opo. Pero ang kagandahan naman dyan ay, ang advantage naman dyan ay syempre, nakakatulong tayo sa kapwa. Salamat po. Po, pwede pong mag-ask kung ano pong opinion nyo po sa Filipino toxic trait. Sa tingin ko po yung mga toxic traits po ng mga Pilipino, siguro po yung ano ba? Siguro yung pagiging masyadong involved sa buhay ng iba. Katulad po yung sa kay Carlos Yulo nga po na issue nga po. Imbes po na na pag-usapan po dapat ng pamilya yun. Parang nagiging pinag-uusapan na po ng lahat ng tao po. So parang hindi rin maganda yun na nakikialam po sa buhay ng iba. Imbes na i-mind na lang po yung sariling business niya. Good afternoon po. Para po sa inyong opinion, ano po yung pangit na pag-uugali ng Pilipino? Ang pag-uugali ng isang Pilipino ay mahilig sila sa ningas tugon. Yung bang palaasa, tapos basta meron silang ugali na hindi maganda na kinakailangan gumawa para sa sarili. Parang umaasa ka lang lagi na dinidepende mo yung sarili mo sa kapwa-tao mo. Yun. Yun lang. Yun lang. Thank you po. Good afternoon po. Pwede pong mag-ask regarding po sa Filipino cultural toxic po. Ano pong masasabi niyo or opinion niyo po doon? Sa mga toxic traits po natin. Mga toxic na ugali ng Pilipino. Sa atin naman ng mga Pilipino, maganda naman talaga yung mabait ka, pero hindi natin maiiwasan na may mga toxic na tao tulad ng yung inggitera. Oh, 'di ba? Isa 'yon. Pag may inggit ka sa kapwa mo, walang mangyayari na maganda. Thank you po. Good afternoon po. Pwede po malaman yung opinion mo nyo po tungkol sa pangit na pag-uugali ng mga Pilipino po. Marami po, marami. Sa experience ko lang dito sa aking tindahan. Last week, may nangyari ditong hindi maganda sa tindahan ko. Alam mo ba, magnanay sila. Ngayon, siyempre, nag-iisa ko dito. Siguro yung ugali na yun yung manluloko or kasama na yung pagnanakaw, mga ganon. Kasi ang nangyari sa akin medyo inwentan ako, tapos nag-order sila sa akin ng mga iba-ibang items. Dahil siyempre ako naman gusto kong makabenta. So, prepare ko lahat. Ngayon, alam mo ba kung ginawa nun? Sinalisihan nila ako, ninakawan nila ako. So, dala lahat yung aking benta. Yun, isa rin yun sa, di ba, panluloko yun. Isa rin yun sa hindi magandang ugali talaga ng mga Pilipino. Dapat hindi sila nanluloko o kaya hindi sila nanlalamang sa kapwa nila. Kasi kami nagkakandahirap,
nagkakandahirap para maghanap buhay. Tapos, bakit gano'n ang ginagawa nila? Yun lang. So yung opinion nyo po is manloloko tapos mapanlamang po. Sige. Thank you po. Salamat po. Pwede ko po bang malaman ang iyong opinion tungkol sa pangit na pag-uugali ng Pilipino? Pangit na pag-uugali ng Pilipino? Wala. Wala akong opinion kasi lahat tayong Pilipino may kanya-kanyang pangit na ugali. Siguro, sabi ko lang kunting bawas naman. Kasi nakatoxic sa tao eh. Yun lang. Very good.